So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel mga katropa. Isa na namang araw, isa na namang hapon ng kwentuhan pa rin. So ito, isa sa pinakamahalagang bagay na dapat nating malaman at dapat magkaroon ang bawat negosyo o pumapasok sa negosyo ng baboyan. Alamin natin yan. Isang simpleng papel pero napakalaki ng ambag para sa pag-asenso natin at syempre para sa security ng ating pagnenegosyo ng baboyan. Tara, himay-himay natin yan. Pag-usapan natin yan dito lang sa Kabady Mo Ako YouTube channel. Ayun, isang napakagandang araw mga katropa dun sa mga katropa natin na talaga namang ang ganda ng kitaan ngayong mga panahong ito dahil talaga namang mataas ang presyo ng mga baboy ngayon at napakalaki pa rin ang demand kahit na konti lang yung nag-aalaga. Swerte talaga ng mga magbababoy ngayong mga panahon na to, no? Siyempre, bago naman nangyari yan, talaga namang napakalaki rin ang challenges at napakahaba rin ang pag-aantay ng mga hog raiser para dyan. Kaya naman talaga kudos ako at masayang masaya. Kudos para sa inyo. Masayang masaya ako sa karanasan ng mga hog raiser natin ngayon. Pero, eto, simulan naman natin pag-usapan, ano nga ba itong bagay na dapat meron ang lahat ng mga magbababoy at hog raiser na makakatulong sa kanila para umasenso, lumago ang kanilang negosyo. Himay-himay natin mga katropa at pag-usapan natin. So, ito mga katropa, dapat maliban sa iba't ibang mga permits na kinukuha natin sa barangay, sa munisipyo, sa BIR, sa DTI, at kung saan-saan pa, kailangan rin makipagtulog, makipag-usap tayo sa Department of Agriculture. Kasi, ang negosyo ng pagbababoyan is under ng Department of Agriculture, di ba? Kailangan Bureau of Animal Industry, BAI, Bureau of Animal Industry. So, importante na dapat alam natin yung mga programa ng government na makakatulong sa atin sa negosyo ng pagbababoyan. Ikalawa, dapat alam natin kung pagdating sa security, paano ba tayo matutulungan ng government natin. Ito, isa sa mga bagay na dapat meron ang mga magbababoy yung tinatawag nila na ganito. Ito, nakukuha ng isang hog raiser once na meron na silang membership o ibig sabihin nakaregister na sila sa Department of Agriculture. Ito yung tinatawag na RSBSA. Ang ibig sabihin ng RSBSA ay Registry System for Basic Sector in Agriculture. Karaniwan na itong RSBSA sa mga magsasaka. Bakit sa mga magsasaka? Mga nagtatanim ng palay, nagtatanim ng mais, meron din naman pala neto sa mga hog raiser. Ito na nga, ayan, para sa mga hog raiser. So ito makukuha sa inyong local na office ng Department of Agriculture. Ibig sabihin, sa bawat munisipyo dito sa buong Pilipinas, merong ganon na opisina. Pupunta lang kayo doon at manghihingi kayo ng form na sasabihin nyo, magpaparegister kayo sa RSPSA. Ngayon, ano ba yung mga requirements tungkol dito? Tatanungin kayo ilang baboy yung aalagaan ninyo, ika-classify kung anong klaseng baboyan ba kayo. Karaniwan na sa mga hog raiser is naka-classified as backyard hog raiser. Kabilang na tayo doon. So, ibig sabihin ng backyard hog raiser, meron tayong mga alagang baboy. At ang kagandahan nito is pasok na tayo doon sa tinatawag na Registry System for Basic Sector in Agriculture or RSBSA. Remember, every time na nagkakaroon ng bagyo, kalamidad at kung ano-ano pa, merong mga pagkakataon na binibigyan ng mga ayuda yung mga magsasaka ng ating gobyerno. So, ibig sabihin, kung tayong mga hog raiser at magbababoy, i-member ng ganito in case na nagkaroon ng problema, nagkaroon ng mga sakuna o kalamidad sa ating lugar at naisipan ng gobyerno na mamigay ng mga ayuda na related sa mga nag-aalaga ng baboy, ibig sabihin kasama na tayo doon sa magkakaroon ng mga ayuda na katulad niya. Maliban dyan, ang ating baboy is maaari nating iparegister. Anything na kailangan natin or any benefits na kailangan natin o mag-a-avail tayo, ito yung hinahanap. Kailangan meron tayong registration number. Ito yung reference control number na binibigay sa atin. So, ibig sabihin ganito. At computerized na nga pala ngayon mga katropa. Kapag member kayo ng RSPSA, pipindutin nyo lang sa computer ng Department of Agriculture at makikita nyo na yung membership nyo doon. At meron na kayong mga parang mini ID, parang ganon.
Ang RSBSA, magagamit natin yan kung halimbawa gusto nating mag-loan sa under ng Department of Agriculture, yung mga binibigay nila ng mga loan program sa mga magsasaka, sa mga nag-aalaga ng baboy, livestock and hog raiser. Ganoon na rin kung gusto nating iparegister ang ating mga alagang baboy para magkaroon ng libreng insurance. Ito naman yung tinatawag na ACPC. Ibig sabihin nito, doon natin ipaparegister sa ACPC. I-correct ko lang ha. PCIC, Philippine Crop Insurance Corporation. PCIC, hindi pala ACPC. ACPC, ibang program pala yun ng government. Agricultural Crop and Production. Basta, yun na yun. So, PCIC, Philippine Crop Insurance Corporation. Ibig sabihin nito, merong limit yung number ng ipaparegister natin. Pero sa mga hog raiser, kung meron tayong alagang baboy, mga 10 hanggang 20, sa tingin ko naman pasok na yon. Ibig sabihin, may limit na ipaparegister ang isang hog raiser. Kung mga inahing baboy, merong limit yung numero. At kung mga patiner naman, meron ding limit. Ibig sabihin, merong libre. Kung lumampas ka sa certain number, is babayaran mo na. Pero very minimal lang. Ang kagandahan nito, anytime na magkaroon ng mga calamity, sakuna, at least may makukuha ka. Hindi yung naanod ng baha ang iyong mga alagang baboy nang totally wash out yung puhunan mo. Yun yung isa sa mga dilubyo na talagang iniiwasan nating mga hog raiser. Yung mangyari yung may sakuna na biglang binaha, biglang binagyo ang ating lugar, tapos inanod yung mga baboy na alaga natin. Pero kung member ka ng RSBSA at registered lahat ng baboy mo sa PCIC, syempre hahayaan mo na lang. Diyos ko po, wag naman sana mangyari sa mga hog raiser, Pero, at least kampante ka na yung pinuhunan mo ng libo-libo, yung pinagkagasusan mo ng libo-libo, at least babalik sa'yo yung puhunan mo. Yun naman sa atin, di ba? Kasi sa negosyo ng pagbabuyan, parang alkansya yan. Importante sa atin na bumalik yung puhunan natin para at least makapagsimula ulit tayo. Kasi karamihan sa mga hog raiser, karamihan sa magbababoy, talaga namang out of passion yung pag-aalaga natin ng baboy. Kaya importante na kapag may mga kalamidad na ganyan, insured yung ating mga baboy para at least hindi tayo masyadong kabado. So, parang ipinagdarasal na lang natin na maging ligtas, pero at least nakatitiyak tayo na kung ano man yung mangyari sa ating mga baboyan, meron tayong makukuha at maisasalba natin kung ano yung pinuhunan natin. So tayong magbababoy kasi gusto natin syempre safe din. At syempre sa ating mga hog raiser, kapag may mga ayuda, may mga benefits tayong pwedeng kunin at maaaring ibigay yung gobyerno natin, i-avail natin. So kabilang na rin dito sa RSBSA yung mga ibang benefits na pwedeng loan program under ng Department of Agriculture na may mga tie-up silang mga financial institution tulad ng Land Bank, iba't ibang mga lending agency. So maaari tayong makapag-avail doon sa mababang interest. Kaya importante na tayo bilang isang magbababoy, kung gusto natin rin umasenso, umunlad ang ating pagninegosyo ng baboyan, maaari na tayong makapagpa-register sa RSBSA under ng Department of Agriculture para maging mas mabilis yung proseso. Kung gusto nating paunlarin, kung gusto nating mag-expand sa ating baboyan, at least malaki ang maitutulong nito para sa pagkalap ng panibagong pondo. Instead na mangutang tayo sa mga 5-6 o dun sa mga ibang lending institution na may napakalaking interest at napakalaking tubo, dito na tayo sa under ng government na talaga namang medyo reasonable pa yung interest. Na tayo bilang isang hog raiser, bilang isang magbababoy, makakaluwag-luwag pa rin kahit paano. So kaya naman importante mga katropa na kung tayo ay magsisimula papasok sa negosyong ito, dapat alalahanin natin, isabay na natin dun sa mga permit na kukunin natin. Hindi lang barangay permit, kung mag-mayor's permit tayo, mas maganda kung kaya natin. Pero siguraduhin natin na kahit na barangay lang tayo, kahit na simpleng backyard hog raiser lang tayo, nagpaparegister tayo sa RSBSA under ng Department of Agriculture. Para ito matiyak natin na kung ano man yung benefits ng government, mabigyan din tayo kahit paano. At syempre, makatitiyak tayo na kapag na-register yung mga baboy natin ng libre, walang bayad Libre, walang bayad,
yung mga alaga nating baboy, lalo na pag backyard hog raiser tayo, makatitiyak tayo, makakatulog tayo ng maganda. Pakagat ng ahas yung ating mga baboy, magkasakit yung ating mga alagang baboy, sigurado tayo na mayroong magbabackup at magsusuporta sa atin at maibabalik yung puhunan na pinuhunan natin sa pagpili ng mga alagang baboy. So yun lang mga katropa, isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Mo Ko YouTube channel. Sama-sama tayong matuto magnegosyo at umasenso. Maraming salamat sa suporta nyo. 70,000 YouTube subscriber na tayo, 60,000 followers naman sa ating Facebook page. So sama-sama tayong matuto magnegosyo at magkwentuhan tungkol sa iba't ibang klase ng business dito sa Pilipinas. Hanggang sa muli mga katropa, maraming salamat at paalam.